Good morning, Philippines, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 10, 2024. Pag-usapan po natin itong isang paksa, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, na matagal na pong namamayagpag sa social media. At ito po yung idinaraos nationwide or even abroad. Ito po yung Maisog Rally o rallies. Ito po ay pinapangunahan ng dating Pangulong PRRD. Sinasagawa po ito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at maging sa ibang bansa din po. Ilan lamang ito po ay ginanap sa New York, sa Japan, at gaganapin din po sa iba't ibang bansa na kung saan marami pong mga OFWs. Ano po ang layunin ng nabanggit na mga rallies na idinaraos po sa pangunguna ng dating Pangulong Duterte? Ang layunin po nito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ay upang itaas ang awareness ng ating mga kababayan tungkol po sa kasalukuyang mga anomalya ng o tungkol sa mga anomalya ng kasalukuyang administrasyon. Halimbawa po dyan, yung patuloy na pagtaas ng mga bilihin, patuloy na pagtaas ng kahirapan ng sambayanang Pilipino, at patuloy na korupsyon sa anumang ahensya ng gobyerno. At sa kabila ng kahirapan ng sambayanang Pilipino, patuloy ang pagiging marangya ng pamuhay ng mga opisyalis ng sambayanang Pilipino. Well, actually, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, it seems repeating the administration of Ferdinand Marcos Sr. Inabutan po naman natin yan mula nang namuno po yung ama ng kasalukuyang Pangulo sa katauhan ni Ferdinand Marcos Sr. Naging Pangulo po yung kanyang ama simula noong 1965 hanggang 1986 nung siya ay napatalsik ng People's Power o EDSA Revolution. So, ang nangyayari po ngayon ay tila nauulit yung kasaysayan kung saan nagkaroon ng matinding kahirapan sa pamumuhay ng mga Pinoy. At sa kabila po ng marangyang pamumuhay ng mga Marcoses ng araw po. Kung kaya noong 1986 nagkaroon po ng People's Power or EDSA Revolution, napatalsik po ang dating Pangulong Marcos. Well, bakit po tumagal ng ganoon kahabang panahon from 1965 to 1986? So, ilang taon po yun, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid.
20 years. Well, dahil po sa mga kapanahonan yon ay limited po ang access ng sambayanang Pilipino tungkol po sa kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Very limited po sapagkat dependent tayo sa mga stream media katulad po ng ABS-CBN. Noong araw, yan po ang pinakamalawak na media network, ang ABS-CBN. Kung kaya naman po yung dissemination ng informations ay talagang matagal. Hindi katulad po sa kasalukuyan with the internet technology ay talagang napakabilis po ang paglaganap ng mga informations. Kaya sa loob po ng 2 taon, ang pamumuno ng kasalukuyang Pangulo na si PBBM talagang naipararating sa lahat ng sulok ng bansa at ng mundo ang mga kabulastugan na nangyayari po sa pamahalaan. At dahil dito, yung 20 taon na panunungkulan ng dating Pangulong Marcos, baka sa ngayon po ay magiging 2 taon na lang ang panunungkulan ni Marcos Jr. o ni PBBM. Bakit po? Sapagkat napakabilis ang paglawak ng informasyon tungkol po sa mga anomalya ng nangyayari sa ating bansa. Katulad po, halimbawa po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ibinulgar po ni Vic Rodriguez, dati pong Executive Secretary ng kasalukuyang Pangulo, na di umano sa kasalukuyang budget ng ating bayan, 2024 budget, mayroon pong nakasingit na 800 billion presidential funds unprogrammed po. Ibig po sabihin, may nakalagay sa budget na 800 billion na nakalaan po para gamitin ng Pangulo sa anumang bagay na gusto niya. Bakit po? Sapagkat hindi po specific o hindi ito specifically nakalaan for a certain program of governance. So it means that the president can just use it to whatever project he wanted to do. Well, sa atin pong pananaw, unang-una po yan ay unconstitutional. Bakit po? Sapagkat sa ating saligang batas, yung budget making na yan ay dapat specific po kung saan mo gagamitin ang perang inilalaan mo to the last centavo. Ipaliliwanag mo kung saan mo kukunin yung pera na to. At itong pera na to, kapag nandyan na, paano mo gagastusin. So, ibig po sabihin yan, it cannot be unprogrammed. It should always be programmed for a specific undertaking. You allot money for a specific project. Hindi pwedeng unprogrammed. So, ibig po sabihin yan, sabi nga po ni Atty. Rodriguez, pwede niyang gamitin kung saan man gagamitin
sapagkat hindi naman nakalaan kung para saan yan. So ano po ang implication yan? It can be used by the President para gamitin sa anumang gusto niya panunuhol upang masunod ang kanyang gusto. Or for corruption purposes. Kung anong kunwaring may project sila at doon gagamitin yung pera na yon. So sino po ang magdurusa nito? Ang sambayan ng Pilipino. Bakit po? Sapagkat ang sabi nga, half of the budget, which is about 5 trillion, 500 trillion, inutang po at may interest yan. So, ang ibig po sabihin, nababaon tayo sa utang at kung saan yung pera na yun na inutang na sana ay gamitin for our development ay ginagamit po ng kasalukuyang administrasyon para magpasasa sila, samantalang ang sambayan ng Pilipino ay nagdurusa. So isa po yan sa napakalaking kasalanan ng kasalukuyang administrasyon. Pangalawa po dyan, yung syndicated operation ng kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos. It can no longer be denied na talagang nagsisindikato po itong si Lisa. At ang mabigat po dito, hindi kayang kontrolin ni PBBM. Ang sabi nga po ni Maharlika, kilalang political blogger na nakabase sa Amerika, ito po ay under desire si PBBM ayon sa kanyang mga puting ahas o mga informante mismo sa loob ng Malacanang. So, nakakatakot po. Pangatlo po dyan, yung pagiging bangag ng ating Pangulo. Isang Pangulong adik. So, kailangan po, pag ganito ang ating presidente, dapat po sa lalong madaling panahon ay mapalitan ito o mapatalsik. Bakit po? Namiminto ang digmaan China-Taiwan, China-Philippines na maaari pong magbunga ng World War III o humantong sa World War III. Kapag hindi po maayos ang paghahawak ng kasalukuyang Pangulo sa mga isyong ito sa West Philippine Sea, ay mapapahamak po ang Pilipinas. Katunayan po, nag-i-escalate ang mga provocative acts ng China against the Philippines. Itong huli nga po, sinasabi ng China na huhulihin nila ang mga Pinoy na mangingisda dyan sa Ayungin Shoal, sa Scarborough Shoal, dyan sa West Philippine Sea. Na kapag ginawa po ng China yan po ang ibig po sabihin yan ay talagang delikado po, magkakaroon ng digmaan. Kung magpapadalos-dalos po ang ating pamahalaan sa anumang desisyon na gagawin relative to the issue of West Philippine Sea, then most likely po magkakaroon ng digmaan. And definitely, once na yan po ay pumutok, ang Pilipinas po will be
liken sa Ukraine. Mararanasan po ng mga Pinoy ang nararanasan mga Ukrainians na kung saan ang kanilang digmaan with Russia ay hindi po natatapos. Mas matindi pa po ang daranasin dito sa Pilipinas. Bakit po? Kung sa Ukraine ang nangyayari po, itong mga malalaking bansa, Western countries, ay nagpapadala lang po ng mga armas sa Ukraine sapagkat wala naman silang direktang treaty o kasunduan na mag-i-involve sa gera itong mga Western countries. Kaya ang ginagawa nila, nagpapadala lang po ng mga armas sa Ukraine. Kaya tumatagal ang digmaan doon, mahigit na po 2 taon. Sa Pilipinas po, iba ang kaso. Sapagkat ang US, mayroong treaty with Taiwan, mayroong treaty with the Philippines, with Japan, na kung magkakaroon ng digmaan itong mga bansa na ito with China, US can directly get involved into war, not only in terms of supplying war materials, but the war which these countries will be involved with is, according to the treaty with the US, it would be taken to mean that the war is directly against the US also. So, ang ibig po sabihin yan, mismo, digmaan ng US at China ang mangyayari. So, digmaan ng mahigante na kung saan itong mga maliliit na bansa ang siyang magiging battlefield, specifically Taiwan and the Philippines. By reason of proximity to China. So, kung meron po tayong isang bangag na pangulo, definitely it cannot be handled well by him. So, bago po mangyari yan, para maiwasan, magkaroon matiyak po na maganda ang handling, dapat po mapalitan ang ating Pangulo. Nang sa ganon, hindi po mauwi sa kapahamakan itong mga pangyayari na ito. Because at the moment, it appears na talaga pong nag-escalate ang mga provocative acts on the part of China at ganon din sa US sapagkat talagang pinoprovoke ng China ang mga bansang ito na pumanig sa kanya na hindi naman pinapayagan ng US. So nakaamba po ang panganib. Noong nakaraang administrasyon ni PRRD, ang ginawa po ni PRRD para mapigilan yung ganong pagkakaroon ng digmaan, publicly, the previous president in the person of PRRD made friends with China. So because of that friendship at friendly attitude on the part of the Philippines towards China, naging friendly din po ang attitude ng China towards the Philippines. Kaya wala pong mga provocative acts na ginawa ang China against the Philippines. But with the present administration of PBBM, where the latter expressly announced his friendship with the US, so China took it
as a gesture of being an anti-Chinese of the Philippine government, because with the US or with the Philippines actively getting involved with the US intent of making war with China for on the issue of the West Philippine Sea, talagang ang China ay nangangamba din na baka maunahan siya na makuha ng US ang mga nabanggit na teritoryo. Uunahan na niya. Yan po ang kumbaga geopolitical approaches na ito. So, nasa maliliit po na bansa kung ano po ang kanilang magiging sayaw sa pangyayaring ito sa political development in Asia. Ang problema po dito na malaki, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na ito po imperialist attitude ng China to get Taiwan back to her, as well as the West Philippine Sea na sinasabi niyang bahagi ng kanilang teritoryo. So ito po ang mabigat dito. Kaya ang kailangan po dito ay kumbaga magandang desisyon on the part of the Philippine government through a president being the architect of our foreign policy or policies, with an addict president, with a corrupt president who is not thinking for the good of the Filipino people, ay most likely we will be get involved in that war, and the World War II will be repeated. Yung gera po, yung pangalawang pandaigdig na digmaan noong 1940s, it was primarily a war between Japan and the US, because Japan at the time was committing an imperialist attitude towards Asia. Kaya nga yung kanyang slogan, Asia for the Asians, na hindi po siyempre pinayagan ng Amerika. And because at the time the Philippines was a colony of the US, so ginamit po ng US ang Pilipinas na base dito sa Asia sa kanyang USAFIC. Primarily po ang Pilipinas ang isa sa naging major battlefield ng Second World War. Sa ngayon naman po, this China that wanted to get the surrounding territories in Asia, which of course the US cannot also afford to allow China doing it. So anong gagawin ng US? Katulad ng ginawa ng Second World War II, magkaroon po ng mga kaanib na bansa under the pretext of protecting them. So it entered into a treaty with Taiwan, Japan, the Philippines, and other surrounding countries. So ito po ang nakaambang panganib sa Pilipinas, bukod pa doon sa internal problem natin of corruption, poverty in the Philippines. Ngayon, tungkol po dito sa Maesog Rallies na ginagawa ng ating mga kababayan to make the Filipino people aware of what are happening within the country.
in relation to domestic politics. Ang ginagawa po ng administrasyon ay kumbaga pinipigilan po ito in terms of controlling the local officials, in terms of using the PNP na huwag o napigilan ang mga rallies na ito. Which of course, at this point in time, mahirap gawin in the sense na nakakarating agad sa sampayan ng Pilipino ang anumang panggigipit na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, lalong-lalo na po sa mga Duterte, who undertake the initiative of organizing rallies wherever in the Philippines. Ito po, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid, ay hindi mapipigilan. So, with the awareness increasing due to social media, ay talagang mabubulgar at mabubulgar ang anumang kabulastugan na ginagawa ng ang administrasyon ito. At yung mga rallies na ito, itong maisog rallies being held anywhere in the Philippines and even abroad, is a prelude to EDSA 3, which will definitely oust Marcos Jr. at the soonest possible time. Yung timetable nga dapat natin dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay dapat gawin ito during his third State of the Nation address to be held in the fourth Monday of July. So, dapat ito ang maging timetable. Dapat patalsikin si Pangulong Marcos Jr. Bakit po? Sapagkat kapag napatalsik po si Marcos Jr., papalit yung kanyang Vice President in the person of Sara Duterte. So in other words, we will have a new president who is more responsible, who is more known to be a better one, a better alternative to PBBM. In fact, siya naman talaga dapat ang number one choice ng mga Pinoy. Kaya lang nag-give siya kay PBBM at tayo naman ay sumuporta kay PBBM sa paniniwala na talagang he could be the best choice at that point in time during the 2022 presidential election. With that as it may, sinuportahan natin, then nakita natin na he is no longer worth supporting as president. So we can just withdraw our support. Actually, we have to withdraw our support from him. Otherwise, mapapahamak ang Pilipinas kung magtatagal pa siya sa Malacanang. And this is a call for people in uniform, the Armed Forces of the Philippines, as well as the PNP, the Philippine National Police. Sapagkat alam po naman natin na without the support of these people, sector of the Filipino people, we cannot be successful in this endeavor of ousting the president. Kaya lamang itong mga men in uniform, gagalaw lang po yan kung ang civilian ang magsisimula para patalsikin ang dating Pangulo.
Napatunayan na po ito sa kasaysayan ng Pinas. It started with Marcos Sr. in 1986 and in 2001 with President Joseph Estrada. Yung EDSA to. Kaya sa EDSA 3, dapat po mangyari ito at dishonest because the longer PBBM stays at the Malacanang, the longer the sufferings of the Filipino people will be. So, if we want to end this predicament at the Filipino masses, we have to oust at the soonest the incumbent president, being the only solution to solve the ongoing problems. Kaya sasamantalahin po natin ang ating panawagan sa sambayan ng Pilipino at lalo na po doon sa mga kasundaluhan at kapulisan. Tayo po ay magkaisa, magtulungan. Alam po natin na ang kasalukuyang administration ay ginagamit din po ang social media para linlangin ang sambayan ng Pilipino. Marami po tayong naririnig ng mga vloggers dyan na alam naman po nating bayaran. Isa na po dito yung pinakasalaulang narinig natin na parang baliw na nagsisigaw, nagtatawa. Ito pong Mima. Grabe po. Ito ang nagpapasalaula sa social media. At alam naman natin na ginagawa niya ito sapagkat siya ay binabayaran ng kasalukuyang administrasyon. Meron din po rin tayong narinig na isang vlogger who went to the extent of saying that Senator Amy Marcos, who publicly opposed the administration of her brother PBBM, imagine, he went to the extent of saying na kaya lumalaban si Amy sa kanyang kapatid sapagkat hindi naman ito Marcos. Itong si Amy, anak ng dating mayor ng Manila, ka Imelda, and the person of Arsenio Lacson. So imagine, upang ma-justify kung bakit may isang Marcos na lumalaban sa kasalukuyang administrasyon ni PBBM, ay siraan mismo ang pamilyang Marcos at ito ay maniobra ito ni Lisa Araneta Marcos para ma-justify na kung bakit si Amy ay kumakalaban sa kanila. So, pinalabas ang isyo na hindi naman niyang kapatid kasi ni PBBM. Kaya nagtataksal sa mga Marcos yan dahil hindi naman yan dugo ng Marcos. Yan ay anak yan ni Imelda sa pagkadalaga kay dating Mayor Arsenio Lacson ng Maynila. So, yung ganyan pong paninira sa social media ay talaga pong kumbaga ano na yan, sobrang-sobra na, kasalaulaan na yan. At yan ay pinapayagan ng Malacanang. Pero alam po natin yan na talagang ang nagmamaniobra ay yung asawa ni PBBM in the person of Lisa Araneta Marcos. Sapagkat sa tingin po naman natin, hindi yan naisip ni PBBM na gawin yung ganong extent na siraan ng kanilang pamilya para sabihin na ang nanay niya ay dating kabit ni Lacson. That is too much for a man. Unless of course talagang addict nga
hindi na makapag-isip ng tama. So, talagang papayag. That is the problem with the incumbent president. Kumbaga, nagiging tau-tauhan lang siya ng kanyang asawa who is so corrupt. At kumbaga, very evil po talaga itong si Lisa Aranita Marcos. Kung sa panahon ng Marcos Sr., sinasabing si Imelda ang sumira. Sa panahon naman ni Marcos Jr., itong kanyang asawa in the person of Lisa Aranita Marcos. At mas matindi po ito, mga kabarangay, mga babayan, mga kapatid. Sapagkat ito ay abogada, magaling, kaya lang ang kanyang pagiging magaling ay ginamit upang magkamal ng maraming salapi to the prejudice of the Filipino people. Wala pong sense of service itong mga ito. Ang nasa utak ay kamkamin ang kayamanan ng mga Pinoy. At pag ano man ang mangyari dito sa Pilipinas, tatakas na lang sila papuntang Amerika. At mamumuhay sila ng marangya doon habang ang mga Pilipino ay pinapatay dito sa sarili nating bayan. Pinapatay dulot ng digmaan, pinapatay dulot ng kahirapan. So, ang panawagan po natin sa ating mga kababayan, huwag po nating hayaan na mangyari ito. Kung hindi po tayo ang gagalaw, wala pong gagalaw na iba. Sabi nga, kung hindi tayo ang kikilos, sino? Kung hindi po tayo ang mag-i-initiate, hindi po tayo magsisimula, sino? Hindi po natin ito pwedeng ilagay sa kamay ng ibang taga-ibang bansa. Mismong tayo mga Pinoy within the countries ang dapat na gumalaw. Yung mga Pinoy sa ibang bansa, sila po ay susuporta. At ginagawa naman po ito. Katunayan, meron ng mga maisog rallies as a prelude to the people power na ginagawa sa iba't ibang bansa. So, ang kailangan lamang po, magkaisa na ang mga Pinoy. At talagang we have to be serious with this. Dapat po seryosohin na ito. Alam po natin dyan, within the men in uniform, marami na po dyan naghandang sumuporta kapag nagsimula ang mga sibilyan. So, dapat ang mga sibilyan gumalaw na po to the social media. Ipaalam po natin sa lahat that we are united under this endeavor of ousting the president at due time, at the soonest. So, gawin po natin yan. Madali pong gawin ngayon with the use of the social media, sapagkat kahit nasa bahay ka lang, anumang oras na ipararating mo sa sambayan ng Pilipino na tayo ay nagkakaisa, magtutulungan upang gawin ang hakbang na ito para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Pansamantala po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pagkasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat at magandang umaga sa lahat.